Marahil isa nga po sa mga bansa na ninanais ng marami na marating o mapagtrabahuhan, lalo na marahil ng mga Pinoy, ay itong bansang Israel. At marahil hindi nakapagtataka yan sapagkat ang bansang Israel ay makasaysayan, lalo pat dito isinilang ang ating Panginoong Hesukristo. At marahil marami pang kadahilanan yan. Ngunit ngayon, sila ay nahaharap, ating mga kababayan, ay marami sa kanila ay nahaharap sa matinding pagsubok. Kung iisipin natin ay parang okay na sana ang kanilang kalalagayan, marahil marami sa kanila ay kumikita ng malaki, ngunit ngayon sila ay napilitang umuwi. Ito ay nagpapakita lamang na bahagi ng buhay ng tao ang pagsubok. Ang sabi nga nila ay kakambal na daw ng tao ang pagsubok. At totoo yan. At ganyan natin tingnan ang buhay Kristiyano. Huwag nating isipin na kung tayo ay Kristiyano na, ay wala na o hindi na tayo dadatnan ng pagsubok. Hindi po totoo yan. Pero huwag nating tingnan ang pagsubok na parang negatibo lamang. Hindi po. Ang pagsubok man ay pwedeng gamitin ng Diyos para sa ating paglago o sa ating maturidad. Yan ang dahilan dito ni James kung bakit sinabi niya na ituring daw natin na buong kagalakan kapag tayo ay naharap sa sari-saring pagsubok, yamang nalalaman natin na ang pagsubok sa ating pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. So mapapansin nyo ang ganda ng pagsubok sa buhay ng mga Kristiyano. Pero bakit kung minsan ay hindi ganito ang nangyayari? Yun ay dahil mali ang nagiging pagtingin o pagtugon natin dito. Ang sabi ni James, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, sa Diyos. So mapapansin nyo na bagaman marahil dinadatnan tayo ng pagsubok, ngunit hindi pa rin nais sa atin ng Diyos na tayo ay mapasama at malinaw yan sa usapin ng ating kaligtasan. Kapag inisip mo doon pa lamang sa kaligtasan mo ay hindi mo marahil maiisip na ninais sa iyo ng Diyos ang masama. Ngayon, kaugnay sa ating kaligtasan ay ano naman yung dapat maging bunga nito sa atin. Mahalaga ito sapagkat marahil dito tayo problema. So ano yung dapat maging pagtugon natin sa ating kaligtasan? Ito ay dapat ay magbunga ng tamang pakikitungo o pagtrato natin sa ating mga kapatid. Yan man ay sa paraan ng ating pagsasalita o sa pantay na pagtingin sa kanila. Dapat hindi ka nagtatangi at kaugnay lamang sa ating nakarang mensahe, yan ay dapat ay magbunga ng mabubuting o ng pagkakawang gawa sa ating mga kapatid. At masasabi natin na iyan ay mga gawa ng pananampalataya sa ating mga buhay. Marahil marami yung works na binabanggit yan at marahil ilan na yung ating natalakay. Ngunit mula dyan, tayo po ay magpapatuloy. Kaya minsan pa ay iniimbitahan ko yung buksan ng inyong mga Biblia sa aklat ni Santiago. Tayo po ay nasa kalagitnaan ng aklat na ito. Tayo ay nasa kabanata 3 na at ating tutunghayan ng mula talatang 1 hanggang 12. Santiago 3, mula talatang 1 hanggang 12. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid ko, huwag maging guro ang marami sa inyo. Yamang nalalaman nating hahatulan tayo ng mas mahigpit, sapagkat tayong lahat ay natitisod sa maraming bagay. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa pananalita, ito ay isang taong sakdal. May kakayahang pigilan ang kanyang buong katawan. Kung tayo ngay naglalagay ng mga preno sa bibig ng mga kabayo upang sumunod sila sa atin, ibinabaling natin ang kanilang buong katawan. Tingnan ninyo ang mga barko. Bagamat napakalalaki at itinutulak ng malalakas na hangin,
gayon may napapabaling sa pamamagitan ng isang napakaliit na timon saan man naisin ng piloto. Gayon din naman, ang dila ay isang maliit na bahagi, ngunit nagyayabang ng malalaking bagay. Tingnan ninyo kung paanong sinusunog ng maliit na apoy ang malalaking gubat. At ang dila ay isang apoy. Ang dila na kasama ng ating mga sangkap ay isang sanlibutan ng kasamaan. Dinudungisan nito ang buong katawan at sinusunog ang pag-inog ng kalikasan. At ito mismo ay sinusunog ng impyerno. Sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga hayop na gumagapang at mga nilalang sa dagat, ay mapapaamo at napapaamo na ng tao. Subalit ang dila ay hindi napapaamo ng tao. Isang hindi napipigilang kasamaang puno ng lasong nakamamatay. Sa pamamagitan nito ay pinupuri natin ng Panginoon at Ama, at sa pamamagitan nito ay nilalait natin ang mga taong ginawa ayon sa larawan ng Diyos. Mula sa iisang bibig ay lumalabas ang pagpupuri at panlalait. Mga kapatid ko, hindi dapat maging ganito. Ang isang bukal ba ay binubukalan ng matamis at mapait? Mga kapatid ko, maaari ba na ang puno ng igos ay magbunga ng olibo o ng mga igos ang puno ng ubas? Hindi rin maaaring daluyan ng tabang ang maalat na tubig. Ay sa atin pong isa sa mga nakaraang mensahe, chapter 1 verse 19, nakita natin na si James ay nagpaalala na maging mabagal tayo sa pagsasalita. At dito, obviously, si James ay bumalik at magpapatuloy sa kanyang paksang ito, pero yan ay sa mas malalim o sa mas mahaba na pagtalakay. At dito nga, ang sinasabi ni James ay, huwag daw maghangad ang marami na maging mga guro. Of course, malinaw na ang tinutukoy dito ay maging mga guro ng salita ng Diyos. Dito, gusto nating linawin na hindi masama na maghangad na maging mga guro o tagapagturo ng salita ng Diyos. Hindi po, kaya lang, dapat maintindihan mo ang kaakibat nito. Ang sinasabi dito ni James, yamang nalalaman daw natin na hahatulan tayo ng mas mahigpit. Ay dito, gusto ko ring linawin na hindi komo tayo, tagapagturo ng salita ng Diyos, ay parang otomatiko na mas mahigpit o mas mabigat ang hatol sa atin kaysa sa mga hindi tagapagturo nito. Ay hindi naman siguro ganon. Kung ganon, marahil kokonti o wala nang maghahangad na maging tagapagturo ng salita ng Diyos. Kaya lamang, dahil sa halaga o sa bigat ng ministeryo na ipinagkatiwala sa isang tagapagturo ng salita ng Diyos, ito ay masasabi natin na nagre-require sa kanya sa mas masusing pagsusuri. Siguro kung magtitimbang ang Diyos, kung i-evaluate ng Diyos ang bawat isa sa atin, ay marahil mas ang tutok ng ating Panginoon ay sa isang naging tagapagturo ng salita ng Diyos. At kung ikaw ay matagpuan na hindi naging matapat sa napakahalagang tungkulin na iniatos sa iyo ang maging tagapagturo, malinaw ng salita ng Diyos, siyempre ang resulta niyan ay mas mabigat o mas mahigpit na paghahatol. Yan ay may kinalaman sa sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Lucas 12, talatang 48, na yung pinagkatiwalaan daw ng malaki o ng marami, ay yun din ang hihingin sa iyo. Much is given, much is required. Kaya yan yung paalala o babala dito ni James. Kaya ito po yung aking mensahe ngayong hapon. Dahil ang tagapagturo ng salita ng Diyos ay hahatulan ng mas mahigpit. Huwag maghangad ang marami dito. Dahil ang tagapagturo ng salita ng Diyos ay hahatulan ng mas mahigpit. Kung hindi ka magiging matapat sa iyong lumalabas, sa iyong bibig, ay huwag maghangad.
Yung marami dito, alam nyo, dahil marahil sa pagiging prominente, alam nyo, sa mga kaloob, may apostles, prophets, ay mga teachers, masasabi natin mga prominenteng mga kaloob yan. Marahil sa pagiging prominente at attractive, o pagiging attractive ng ministeryong ito, ay marami ang pwedeng matukso o maghangad nito. Ay siguro, marahil pwede nyo sabihin sa akin, ay Brad, hindi ako na-attract na maging tagapagturo ng salita ng Diyos. Ay marahil may katotohanan yan, especially sa ating panahon ngayon, pero hindi ganyan sa panahon ni James. Alam nyo, sinabi lang ng isang commentator na dahil marahil sa panahon na yon ay kokonti ang mga guro at dahil daw marahil kokonti yung mga nakakabasa at marahil kokonti yung oportunidad noon, hindi nakapagtataka na maraming nabibighani o na-attract sa ministeryong ito. Marahil kung may narinig silang nangangaral, nagtuturo, marahil ang dating sa mga nakakapakinig ay gusto ko rin maging tagapagturo. Ay bagaman nga hindi masama yan, pero dapat tama ang iyong motibo dito. Pero ngayon, ang nais kong tutukan natin ay yung dalawang bagay na may kinalaman sa ating dila na dahilan kung bakit hindi dapat maghangad ang marami na maging guro o tagapagturo ng salita ng Diyos. Ito yung nais kong tutukan ngayong hapon, dalawang bagay. Una, sapagkat walang hindi natitisod sa pamamagitan ng dila. Sapagkat walang hindi natitisod sa pamamagitan ng dila o walang hindi nagkakasala sa pamamagitan ng dila. Pangalawang bagay, sapagkat merong malaking pinsala ang naidudulot ng dila. Sapagkat merong malaking pinsala ang naidudulot ng dila sa dalawang bagay na yan, aside sa mananagot ka o hahatulan tayo ng maghigpit sa dahil kung ikaw ay tagapagturo ng salita ng Diyos, ito ba yung dalawang bagay na isipin natin? So unang bagay, sapagkat walang hindi natitisod o nagkakasala sa pamamagitan ng dila, hindi natin maitatanggi na ang pangunahing kasangkapan ng pagiging isang guro o tagapagturo ng salita ng Diyos ay ang kanyang dila. Makakapangaral ka ba? Kung wala kang dila, ay hindi ka makakapagsalita. Pero ipinakita dito ni James, ang panganib nito, sa pamamagitan nito, pwede tayong magkasala. At paano ipinakita yan ni James? Pansin niyo, sabi sa talatang 2 sa unang bahagi, sapagkat tayong lahat ay natitisod sa maraming bagay. So mapapansin nyo yung vulnerability ng isang guro na mahulog sa kasalanan ng kanyang dila. Kung mapapansin nyo na maging si James ay isinama ang kanyang sarili dyan. Ang tinutukoy niya dyan ay ang mga guro na katulad niya. At dapat isipin niya ng mga nagnanais maging guro. Sinasabi niya tayo ay natitiso, tayong lahat ng mga guro ay natitiso sa maraming bagay. Ngunit kung mapapansin nyo, hindi lamang natapos dyan si James, kundi pinatungkol din yan ni James sa lahat. Sa lahat ng mga Kristiyano. Ang sabi dyan ni James sa pangalawang bahagi ng talatang 2, kung ang sino man, pumapatungkol yan sa lahat, ay hindi natitisod sa pananalita. Ito ay isang taong sakdal. May kakayahang pigilan ang kanyang buong katawan. So gustong ipakita dyan na lahat tayo ay nahuhulog sa kasalanan na ito. Marahil sa maraming kasalanan na pwede nating kahulugan, ay binanggit ni James, lahat tayo natitisod sa maraming bagay, sa iba't iba pang kasalanan, pero marahil doon sa marami o iba't ibang kasalanan na yon, isa doon ang ating dila. Marahil yun, malimit ang ating pwedeng isang kahulugan. Alam niyo, hindi po gustong sabihin dito ni James na masama o walang naidudulot na mabuti ang ating dila. Isipin niyo na lamang sa ating katawan. Kung wala tayong dila, ay kulang ang ating senses. Wala tayong panlasa. So, ibig sabihin, merong pwedeng magandang idulot sa atin.
Ang ating dila, kung mawalan ka nga ng panlasa, ay parang kulang na ang iyong buhay. Hindi ka makakain ng masarap. At napakaganda nga ng naging paglalarawan dito ni James. Una, gumamit siya ng kabayo. At gaya ng paglalarawan dito ni James, alam natin na yung kabayo ay pwede nating mapigilan o makontrol sa pamamagitan ng mga preno o beats na inilalagay natin sa kanilang bibig. At para bigyan pa yan ng diin, ginamit ni James ang barko. At muli, gaya ng paglalarawan ni James, alam natin na kahit gano'ng kalaki ang barko, kaya itong makontrol sa pamamagitan lamang ng maliit na timon o rudder. So mapapansin nyo, nagagawa ng isang marahil napakaliit na bagay para makagawa ng isang malaki o masasabi nating kamanghamanghang bagay. Lagyan nyo ng parang maliit na preno yung kabayo. Parang kamangha-mangha na yun, papasunod mo na agad siya kung saan mo gusto. Yung barko, napakalaki, maliit na timon. Kung saan mo gustong paayunin o dalhin, ay nagagawa. Parang kamangha-manghang bagay. Ay ganyan natin tingnan ang ating dila. Yung dila natin ay pwede gumawa ng isang marahil kamangha-manghang bagay. Ang sabi sa talatang 5 sa unang bahagi, gayon din naman. Matapos maghalimbawa si James, mga kabayo at barko, gayon din naman, ang dila ay isang maliit na bahagi, ngunit nagyayabang daw ng malalaking bagay. Ay yung pong pagyayabang na tinutukoy dyan ay hindi negatibo o hindi maling pagyayabang. Totoo na sa maraming pagkakataon, sa salita ng Diyos, kapag sinabing pagyayabang, parang negatibo na ang dating nito. Pero hindi po ganito ang gustong sabihin dito ni James. Gustong ipakita dito ni James yung pwedeng gawin ng ating dila sa kabila na napakaliit nito. Totoo na ang pangalawang bahagi ng talatang 5 ay negatibo, at yan nga ating tutunghayan mamaya sa ating pangalawang punto. Ngunit sa unang bahagi nito, ipinapakita lamang dito yung pwedeng gawin ng ating dila sa ating mga buhay. Ang sabi nga ng isang commentator, the human tongue is physically small, but what tremendous effects it can boast of. Ngayon, marahil may tatanong natin, ano ba yung pwedeng gawin sa atin ng ating mga dila? Pwede tayong dalhin ito sa tamang direksyon. Bagaman nga pwede tayong dalhin ito sa masama, ngunit pwede rin tayong dalhin ito sa maganda. Yan nga naging paglalarawan dito ni James patungkol sa kabayo at barko. Isipin nyo na sa pamamagitan lamang ng maliliit na bagay na inilalagay sa mga malalaking bagay na ito ay nakagagawa ng isang parang napakalaking bagay. At kanya natin tingnan ang ating dila. Ang dahilan lamang naman kung bakit tayo napapasama o namamali ng direksyon o sa ibang salita, naliligaw ng landas, yun ay dahil sa ating kagagawan. Yun ay dahil sa maling gamit ng ating dila. Kung mali ang gamit mo ng iyong dila, anong aasahan mo? Sa halip na itahimik o takpan mo ang iyong bibig, mas madalas ay ibinubuka mo ito. Isipin nyo kung panay ka nalang talak ng talak, hindi ba malapit ka sa kasalanan? Kaya nga, ang aklat ng mga Proverbs ay puno ng mga paalala dyan. Kung walang tigil ang iyong bibig, hindi ba malapit ka sa gulo? Eh di ba ganyan ang nakikita natin sa ating paligid, sa ating lipunan? Na yung mga taong marahil walang tigil ang bibig. Siya ang madalas na may nakakaaway. O siya ang madalas na nasasadlak sa gulo. At yan ang ginagawa, pwedeng gawin ng dila sa ating mga buhay.
Kaugnay lamang sa nakaraang barangay and SK elections, kung sino yung walang tigil ang bibig dyan, marahil dalawang kampo, yan ang madalas may nakakaaway. Yan ang sinasabi natin ng mga napapasama o na mamali ng landas. Pero yung nag-iingat ng kanyang dila, yan ang napapabuti. Yan ang nadadala sa tamang direksyon. Kaya ang hamon sa atin dito ay dahil ang ating dila ay may dulot na mabuting bagay, pwede tayong dalhin ito sa tamang direksyon. Simple lang hamon sa atin dito, maging maingat tayo dito. Ngayon, sino yung nagiging maingat dito? Yan yung tinutukoy ni James sa talatang 2 na takdal o perfect na may kakayanan daw na pigilan ang kanyang buong katawan. Hindi po gustong sabihin dyan ni James na hindi na nagkakasala ang mga taong ito, kundi ito ay may kinalaman sa pagiging malago ng isang tao. May kinalaman niya sa chapter 1, verse 4. At kung ang isang tao, ang isang Kristiyano ay malago, dadalhin siya nito sa tamang direksyon. At ang isang napakagandang patunay niyan o malinaw na patunay niyan ay kung paano niya ginagamit ang kanyang dila. At dito tayo magkaroon ng pagsusuri, mga kapatid. Kung di tayo magiging maingat sa ating dila, ay ililigaw ka nito. At yan ay larawan ng isang pagiging immature na Kristiyano. At napakadelikado niyan, mga kapatid, kung magkakaganyan tayo. Kaya nga dito si James sa ating mga naunang mensahe, na kung kinukulang daw tayo ng karunungan, humingi tayo nito sa Diyos. Mga kapatid, napakahalaga ng karunungan para dalhin tayo nito sa tamang landas. Kaya nga, di ba, sa huling kauli-hulihang talata ng aklat ni James, may naliligaw daw ng landas na lalayo sa katotohanan. Bakit? Kulang sa karunungan, immature, hindi malagong Kristiyano. Pero kung malago kang Kristiyano, hindi ka maliligaw ng landas. Hindi naman nawawala yung kaligtasan mo, pero naliligaw ka. Nalalayo ka doon sa katotohanan. Sa tamang landas na dapat mong tahakin. At yung isang kapahayagan ng karunungan o ikaw ay isang malagong Kristiyano o isang may karunungang makalangit, ay kung paano tayo nag-iingat sa ating mga salita. Mamaya nga lamang tayo ay muling aalala sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus. At bahagi niyan ay tayo ay muling magpapanariwa sa ating tipanan, yung tinatawag nating church covenant. At sa isang linya lang doon sa bandang pangalawa sa huli na paragraph, ay hayaan nyo ngayon pa lang ay magpaalala ko sa linyang ito, magpanariwa. Ang sabi doon, to cultivate Christian sympathy in feeling and courtesy in speech. Isipin nyo, maging yan ay bahagi ng ating tipanan bilang isang iglesia. Dapat ay yan ay ating linangin. Yung magkaroon ka ng isang mapagsimpantyang damdamin at maging magalang ka, maging courteous ka sa iyong pagsasalita, and that is wisdom. At kung ikay may ganyang karunungan, malalayo ka sa maling landas. At ganito natin unawain kung bakit hindi tayo dapat maghangad na maging tagapagturo ng salita ng Diyos. Ang marami sa atin, una, sapagkat walang hindi na titisod sa pamamagitan ng dila. Pangalawang bagay, sapagkat merong malaking pinsala ang naidudulot ng dila. Bagaman hindi nga natin itinatanggi ang pwedeng gawin ito sa atin, pero hindi rin natin lalong higit maitatanggi ang pinsala na pwedeng idulot nito sa atin. At sa tingin ko, yun ang mas mabigat. So ang dila
Bagaman may dulot na kabutihan, ngunit pwedeng makasama o pwedeng makapaminsala sa atin. At hindi yan nakapagtataka mga kapatid sapagkat inilarawan dito ang ating dila bilang isang apoy na pwedeng sumunog daw ng malalaking kagubatan. Ay alam natin yan, marahil hindi gaano tayo nagkakaroon ng grass fire o mga sunog sa mga kagubatan. Ngunit alam natin na kahit sa napakaliit na apoy ay pwedeng tumupok ng mga malalawak o malalaking kagubatan. Lalo pang totoo yan sa kanilang panahon. At si James ay nakikita niya, aware siya sa kanyang ginagalawan o ng mga mananampalatayang ito kung ano yung inahalimbawa niyang ito. So, bilang isang inilimbawa bilang isang apoy ang ating dila, inilarawan din ito bilang isang sanlibutan ng kasamaan. Isipin nyo yan. Gustong ipakita dito na naglalaman ang ating dila ng mga kasalanan na pwedeng makahawa sa buo nating pagkatao. At kung ito ay mangyayari, ito ay taliwas sa sinabi ni James sa chapter 1 verse 27 na pure religion. Nadalisay na relihiyon. At napag-aralan natin yan, isa sa mga tinatawag na dalisay na relihiyon bukod sa pag-alala sa mga babaeng balo, ay yun daw panatilihin mo na maingatan ang iyong sarili na madungisan ng sanlibutan. Ipinakita din dito na sinusunog daw nito ang pag-inog ng kalikasan. Gusto namang ipakita dito na dahil sa ating dila, ay parang gustong baguhin nito ang natural na takbo ng buhay ng isang tao. Isipin niyo ang nagagawa ng dila sa buhay ng isang tao at totoo yan mga kapatid. Kaya nasabi ko kanina na pagaman meron itong pwedeng idulot sa atin na maganda, ngunit pwede din itong makasama sa atin. Ngayon marahil may tatanong natin, saan ang gagaling ang mapanira na impluwensya nito? Walang iba kundi sabi ni James, sa impyerno. So ang dahilan kung bakit ang ating dila ay nagiging destructive, yun ay dahil mismo sa impluwensya ni Satanas. Ngayon, dapat bang mangyari sa atin yun? Dapat ba tayong naiimpluwensyahan kung anong meron sa impyerno? Kung anong meron si Satanas? Hindi naman dapat ganun ang mangyari. Pero ganyan ang nangyayari sa atin. Pansinin niyo sabi ni James sa talatang 7 at 8, sapagkat ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga hayop na gumagapang at mga nilalang sa dagat ay mapapaamo at napaamo na ng mga tao. Subalit ang dila ay hindi napapaamo ng tao. Isang hindi napipigilang kasamaang puno ng lasong nakamamatay. Malamang-lamang ng tinutukoy dyan ni James ay yung kwento patungkol sa paglikha ng Diyos sa aklat ng Genesis, na kung saan ay sinabi doon na napaamo doon ng tao ni Adan ang lahat ng uri ng hayop. Pero ang kabalintunaan dito, isipin nyo lahat ng uri ng hayop marahil sa impapawid sa dagat, napapaamo ng tao. Ang kabalintunaan ay hindi mapaamo ng tao ang kanyang dila. Ganyan ka-destructive ang maliit na bahaging ito ng ating katawan. Kaya kaiingat tayo mga kapatid. Ilan na marahil relasyon ang nasira dahil sa ating mga salita. Dahil marahil sa walang habas na pagsasalita, walang pakundangan.
Gaya ng sabi ko dati na marahil mabuti pa na batuhin ka ng bato ng isang tao o masaktan ka sa pisikal na paraan kaysa masaktan ka sa pamamagitan ng dila. Marahil kung masugatan ka physically, marahil pwede pa yang gumaling. Ngunit parang napakahirap gumaling yung sugat na pwedeng idulot ng ating salita. Marahil yung sugat na yun nananatili at hindi na maibalik. Yung marahil isang relasyon na napakaganda, na wala na, nasira na. Ganyan ka mapanira ang ating dila. At ang mahalagang makita natin sa paggamit natin ng ating dila ay sapagkat ginagamit daw natin ito sa ating pagpupuri sa Diyos. Ngayon, kung ito'y ginagamit natin sa pagpupuri o pagsamba sa Diyos, dapat bang may lumabas na masama dito? Tayo na mag-isip, mga kapatid. Alam niyo, yung sinasabi dito ni James na panlalait or cursing ay hindi lamang basta bad word o masamang salita, kundi ito ay paghahangad mo sa isang tao na mapahamak. Paghahangad mo sa tao na mawalay siya sa Diyos, magpawalang hanggan, mapunta siya sa impyerno. Yun ba ang tama? Lalo pa sa isang nagpupuri, sumasamba sa Diyos. Ang sinasabi dito ni James ay hindi dapat maging ganon. Ang sinasabi dito ni James ay nagre-reflect sa mga naging pangangaral ng ating Panginoong Hesukristo. Isang halimbawa ay sa Lucas 6, talatang 28, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, pagpalain ninyo mga sumusumpa sa inyo at ipanalangin ninyo mga umaapi sa inyo. Ganyan din si Pablo. Sa Roma 12, talatang 14, pagpalain ninyo mga umuusig sa inyo, pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. At ang pinakaugat nito ay sapagkat ang tao ay nilikhang kawangis ng Diyos. Kung ang isang tao, yung iyong kapwa o yung kapatid, ang iyong katabi, ay iniisip mo, tinuturing mo na katulad mo na nilikha, na kawangis ng Diyos, susumpain mo ba siya? Hahangarin mo ba na mapahamak siya? Marahil hindi. At ang malinaw na dahilan kung bakit hindi ganito ang dapat mangyari sa atin, gustong pakita sa atin ni James na hindi ito ang natural sa atin. Sinasabi mo, Kristiyano ka, mananampalataya ka, mananamba ka ng isang banal na Diyos. Hindi ito yung natural sa atin. Nasabi ni James sa talatang 12, ang isang bukal ba ay binubukala ng matamis at mapait? Marahil sa kanilang panahon, mayroong mga bukal. Alam nyo, hindi natin maitatanggi. Marahil kahit sa kanilang panahon ay may mga bukal na magkahalo. Magkasama yung parang mapait. Marahil may ganon. Pero hindi siya yung usable, hindi siya yung pwede mong gamitin. Hindi siya marahil pwedeng mainom, yung ganon. Pero, ang gusto sabihin ni James, mayroong mga bukal doon na kung siya'y fresh, o sweet, meron din dong bitter. So, yung sweet, yun lang pwede mong inumin. Pero sinasabi ni James, hindi po pwedeng magkahalo. Sa isang bukal, magkahalo. Hindi po pwedeng mangyari yon. Hindi po pwedeng may bumukal sa isang pagkakataon, sa isang minuto na matamis, tapos may bubukal na mapait. Hindi po pwedeng ganon. At hindi po pwedeng ganon ang mangyari sa mga Kristiyano. Magpupuri ka sa Diyos sa isang pagkakataon, tapos susumpain mo yung isang tao. At ganyan din yung ipinapakita sa huling talata ng ating teksto. Kung ano yung puno, siya din ang bunga.
Gusto lamang ipakita sa atin dyan na kung sino tayo, yan ang dapat makita sa atin. Yan ang dapat lumabas sa ating mga bibig. Kung tayo ay mga mananamba. Muli, nais ko lamang balikan yung nagdaan muling barangay and SK elections. Kadalasan ay mapanira o mapaminsala ang mga salitang maririnig mo sa mga tao. Wala akong FB, pero minsan ay nakakasingit ako kay Mare at mayroon doong mga tapos na ay mayroon pang mga batuhan ng salita. At kahit ang aming napakatahimik na barangay, ako'y bumoto sa Rizal, isang napakatahimik na barangay, ngunit ang sabi sa akin ay pagdating sa politika ay kulang na lang magpatayan at ang nakakalungkot ay halos isang ebelyido ang naglalaban. Gusto kong unawain yan at marahil mauunawaan mo ang mundo, ang mga tao na mga hindi mananampalataya, pero ang hirap unawain yan sa isang Kristiyano, sa isang mananamba ng Diyos. Hindi dapat ganitong mangyari sa atin. Ang hamon sa atin ay marahil napakasimple. Kung sinasabi mo na Kristiyano ka, ipakita mo ito sa paraan ng iyong pagsasalita. Again, kung maalala nyo lamang yung ating naging mensahe sa chapter 1, verse 5 to 8, nakita natin doon na yung isang tao na walang tunay na pananampalataya o commitment sa Diyos, siya inilarawan bilang may dalawang puso o may dalawang muka. Hindi po pwede ang ganyan sa atin. Kung sinasabi mo na Kristiyano ka, magpaka-Kristiyano ka. At iyan ay sa paraan ng pagsasalita. Bagaman hindi lamang diyan natin maipapakita ang ating pagiging Kristiyano, ngunit iyan ang isa nating pagkakakilanlan. Kung sinasabi mo na Kristiyano ka, may relasyon ka sa Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo, dapat dalisay ang lumalabas sa iyong bibig. Alam nyo, nung ang ating Panginoong Jesucristo ay nakapako sa krus, ang unang lumabas sa kanyang bibig ay ang patawarin ng mga taong nagdala sa kanya sa krus. Ang sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Kamangha-mangha, hindi niya ipinalangin na Ama, mapahamak na sana sila. Hindi niya ipinanalangin, Ama, sana'y mapunta lahat sila sa impyerno. Tayo hindi pa ginagawa ng masama ng ating kapwa, gusto na natin silang mapahamak. Pero hindi ito ang kalooban ng Diyos sa atin. Ang kalooban sa atin ng Diyos ay kung sino tayo, ganoon ang makita sa atin. At ito rin ang gusto kong maunawaan ng mga wala pang kaugnayan sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Gusto ko rin maunawaan nyo na ang kalooban sa inyo ng Diyos ay ang magsalita ng dalisay, magsalita ng makalangit. Ang sabi ng Panginoong Jesus, again, sa Mateo 12, talatang 36 hanggang 37, subalit sinasabi ko sa inyo, na sa araw ng paghuhukom ay pananagutan ng mga tao ang bawat salita na binikas na walang ingat. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay pawawalang sala ka at sa pamamagitan ng iyong salita ay mahahatulan ka. Kaya ito'y magandang paalala sa inyo mga kaibigan. Kaya ang apela ko sa inyo, suriin ninyo ang inyong mga salita. Kung ito ba ay may biyaya na nagmumula kay Jesucristo. Kung wala, kailangan nyo si Jesucristo sa inyong buhay. Kaya sana ay lumapit kayo kay Jesucristo at yan ay sa pamamagitan ng pagsisisi at sa pananampalataya sa Kanya. Kung wala kayong Jesucristo, hindi nyo kayang magsalita ng mapagbiyaya, ng makalangit. Ngunit para sa atin ang mga mananampalataya na ni Jesucristo,
ganito rin yung pagsusuri sa atin. Tandaan natin na tayo pawawalang sala sa pamamagitan ng ating mga salita. At gayon din tayo hahatulan sa pamamagitan pa rin ng ating salita. Kaya magkaroon tayo ng pagsusuri, mga kapatid. Sa aklat po ni John Bunyan na Pilgrim's Progress, meron pong isang karakter doon na pinangalanan o tinawag ni John Bunyan na talkative. At masasabi natin na itong karakter na to ay may dalawang puso o may dalawang mukha o may dalawang pagkatao, sapagkat inilarawan siya ni Bunyan na marahil kung siya'y malayo, wala sa kanilang tahanan, nilarawan siya ni Bunyan na kung siya'y marahil away sa kanyang bahay, ay santo raw tong talkative na to. Pero kapag siya ay nandun na sa kanyang tahanan, siya ay nagiging diablo. Hindi po pwede ang ganyan sa mga Kristiyano. Hindi ganyan ang po pwedeng pagkakakilanlan ng mga Kristiyano. Ang isang Kristiyano ay dapat meron lamang isang pagkakakilanlan. At ang isang pagkakakilanlan ng isang Kristiyano ay kung papaano siya nagsasalita. At yan ang kalooban sa atin ng Diyos. At yan nawa ang maging panalangin ng bawat isa sa atin, at marahil ito ang diwa ng himno nating aawitin bilang tugon sa ating mensaheng ito. Ang sabi sa 2 talata, kalooban mo, Diyos, ay sundin, ang puso ko ay siyasatin, lubusan mong pakalinisin, aking dalangin naway dinggin. So sana nga ay itong maging panalangin natin na ang kalooban ng Diyos ang makapangyari sa ating mga buhay. Awitin natin bilang tugon, kalooban mo ay sundin. Magwakas po tayo sa panalangin. O dakila naming Diyos, aming baging Ama, minsan pa kami nagpapasalamat sa paalala ng iyong mga salita na may kinalaman sa paghahangad ng marami na maging tagapagturo ng iyong banal na salita, at nakita namin na bukod sa kami ay mas hahatulan ng mahigpit, kaya hindi kami dapat maghangad ng gawain na ito. Nakita namin na lahat kami ay tunay na natitisod sa pamamagitan ng aming mga dila. Ngunit sa kabilangan nito, nakita namin na ang aming mga dila ay pwede rin magdala sa amin sa tamang direksyon. Yon ay kung kami ay magiging mga malagong Kristiyano, at kami ay magkaroon ng karunungan bilang mga mananampalataya, at nawa nga ay makita nyo sa amin ang pagkakaroon ng isang karunungan na nagmumula sa iyo. At isa nga doon ay ang sa pamamagitan ng aming pagsasalita. Tulungan niyo kami, O Diyos, sa bagay na ito. Ngunit nakita nga rin namin ang sa pangkatotohanan sa aming mga dila na ito ay pwedeng makapaminsala. At iyon ay sa malaking paraan. Kaya Panginoon, muli salamat sa pagpapaalala niyo sa amin kung paano kami dapat maging maingat sa paggamit ng aming mga bilang ito. Nawa nga ito ay tunay na maging kalakasan ng bawat isa. At salamat na dahil kami ay mga mananamba ninyo, kami ay nagpupuri sa iyo, ay hindi kami dapat magkaroon ng mga masasamang salita na lumalabas dito. Kaya salamat muli sa paliwanag ng iyong mga salita, at ito rin ang magpaalala sa bawat kasama namin na mga hindi pa mga mananampalataya, na makita nila na sa pamamagitan ng kanilang salita sila ay pawawalang sala, ngunit gayon din sa pamamagitan din ng kanilang mga salita
sila'y hahatulan. Kaya muli, Panginoon, salamat sa pagpapaalala niyo sa amin sa mga oras na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.